Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay mga tugang, welcome sa sarod na naman na special na edisyon kan programang Issue ora mismo. And this time mga tugang sabi ko ani po, ikaw kitang special program mo niyan dahil sa po sa supposed to be, yaon pa nakakaag ang ni Chop Maning ang ngaran. Tapos na po si Vice Mayor Manning Diolata na kung saan po pinatutuhanan ka ini sa pagigan sa tuyang video call na he's alive and kicking. Sabi nga, dahil pong katotohanan na gada na po si Manning Diolata. Kaya nga ni minaot niya to na makaigo kita ning one-on-one interview via phone nganing patotohanan ini na si Chop Maning is still alive and kicking. Diba? Dahil pong katotohanan na si Chop Maning is gada na. Si Ringsan na i-post na naka-live na kita pa day. Okay, dahil pa nagdalaog siguro late kada tapat na hiling na. Okay. Kailan taon kung talagang naka-live na kita. Kasi sabi daw akan duwa, naka-live na daw ko no. Pero ang problema ko, basi nagbubuhain na duwa, kailan galawag sa kuya. Okay, so mantabay kita dahil bako ini. Dahil pa naglawag sa tuyaan sa tuyang live. Naglalawag. Ang cellphone ta kaya is pagulpulon kaya dahil naglalawag. So mga tugang, since siya ang pinailin sa kuya ni Harold garong inhadit ako daradaran cellphone niya garo isa sa puyong sa kuya may live. Mga tugang, kalat naman po sa probinsya kan Sorsogon or sa bilog na Pilipinas ang ipinail na kaso ni first nominee kan Agri Party List kan Magsasaka Party List. First nominee kan Magsasaka Party List na si Mr. Rebor Lasay sa satuyang incumbent governor. Sa satuyang incumbent governor na si Jose Edwin Boboy Amor na disqualification. And after kayan, luminawas man po ang issue na maski po si Governor Catleya is nagfile na rin po ng disqualification kontra kay Governor Edwin Boboy Amor. And mga tugang, after na pag-file si Mr. Rebor Lasay, sabi ko nga ni po ang first nominee kan Magsasaka Party List is nagkaigwa po ini ning entrevista na kumbaga pinaluwas niya an sa iyang mga sabi nga ni mga bakong mga disgusto na pamamalakaw kan sa tuyang gobernador. And just to give fair and balance po para sa tuyang programa, ipapahiling ta po sa Indo or supposed to be po kaulay taligdi si Mr. Rebor Lasay magkakaigwa ko kita ning live interview sa iya. Alagad po dahil sa akin na po siya kan oras kaya minaot niya na lang po na maipahiling or maipaabot an sa iyang entrevista sa pamamagitan po kan programang ini. So di po pagparapalo yun, itatako po na po sa Indo an recorded video ni Mr. Rebor Lasay. May pulis baga ako, may army ako, may MPA ako. Realidad na yung sasabi ko, gobernador baga ako. Kasi nagsusurrender siya, binibigyan namin ng
100,000 at trabaho. Apa. Kaya nabanggit ko ako manager. Totoo naman po ako manager eh. Magandang umaga sa lahat ng mga kababayan ko sa probinsya ng Sorsogon. Diyos marhay na aga tabi sa Indogabos. Sa Indong Aki tabi, si Rivor Lasay, ani yung tabi kita ngunyan sa Manila dahil nag-file tabi kita ng sulat, petisyon sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan at sa COMELEC para po tugunan ang kahilingan ng mga kababayan natin sa Sorsogon. Mga iba't ibang partido dyan sa Sorsogon, iba't ibang sektor at mga kumakandidato sa iba't ibang partido. Maigi siguro na basahin ko ang kanilang manifesto in toto at ipaliwanag ho natin ang dahilan kung bakit tayo ay dumulog sa mga kinauukulan. Manifesto of support from the Unified Local Opposition, ULO, Sorsogon, for the urgent request to place the province of Sorsogon under COMELEC control. We, the undersigned candidates, political parties, and concerned citizens of the province of Sorsogon stand in unyielding solidarity with the people of our province and the Republic of the Philippines in calling for urgent action to safeguard the sanctity of the 2025 national and local elections. We raise our voices in the face of undeniable threat posed by Governor Jose Edwin Buboy Amor, whose actions, statements, and abuse of power have compromised the integrity of the electoral process. In the wake of his public admission of managing former members of the New People's Army or NPA, allegedly under his financial support and custody, and his open assertion of control over law enforcement and armed groups within the province, we fear that democracy in Sorsogon is under attack. In light of these alarming developments, we stand united in the following principles. Number one, defend democracy and electoral integrity. We affirm our unwavering commitment to uphold the principles of free, fair, and honest elections. The actions of Governor Jose Edwin Buboy Amor, particularly his management of former rebels and armed groups, represent an egregious violation of the democratic process. The use of intimidation, violence, or coercion to influence voters and manipulate the outcomes of the election is an affront to the rule of law. Number two, protect the people of Sorsogon. The safety and well-being of the citizens of Sorsogon are our foremost priority. We cannot allow any public official to exploit their power for personal or political gain, specifically when it endangers the lives and security of our fellow Sorsogeños. The actions of Governor Jose Edwin Buboy Amor place us all at risk, not just from physical harm, but from the erosion of our democratic rights. Number three, we call for the immediate COMELEC control. We strongly support the request of our lead convener, Dr. Rivor J. Lasay, for the Commission on Elections or COMELEC to place the entire province of Sorsogon under its control. The situation in Sorsogon escalated to the point where the only viable solution is to place the conduct of elections under the supervision of the COMELEC to ensure the safety of voters and the integrity of the election process. Number four, we demand an independent and transparent investigation. We call for an immediate investigation by the Senate of the Philippines, the House of Representatives, the Department of Interior and Local Government or DILG, and the Anti-Terrorism Council to probe the financial support allegedly provided to former NPA members and the use of government resources for these purposes. We demand full transparency regarding fund use. We demand full transparency regarding fund use, the beneficiaries, and any possible violations of the national security protocols. Number five, uphold the rule of law. We stand firm in our demand that those responsible for this abuse of power, illegal activities, and violations of the law be held accountable. This includes Governor Jose Edwin Buboy Amor, as well as any individuals who have participated in or enabled these actions. We call for the suspension or removal of Governor Jose Edwin Buboy Amor, pending investigation and legal proceedings. And number six, commit to peaceful and orderly elections. We pledge to work together across political lines. We ensure that upcoming elections are conducted in a peaceful, fair, and orderly manner. The people of Sorsogon deserve the right to choose their leaders without fear, intimidation, and manipulation. In signing this manifesto, we join together to assert that the people of Sorsogon will not be silenced or oppressed. We will not allow any individual or group to undermine the democratic values that we hold dear. The forces of violence, corruption, and abuse of power must not be allowed to dictate the future of our province or our nation.
We call upon the relevant authorities to take immediate and decisive action to restore order, justice, and integrity to the electoral process in Sorsogon. We stand with the people of Sorsogon, and together we will ensure that democracy prevails. Signed by all local political parties, candidates, except of course, the Governor of Sorsogon and his allies. So lahat po ng mga iba't ibang partido, kumakandidato, nagsama-sama po, pati mga independent, party list groups na nasa local, and mga sectoral groups, umirma ho lahat dito sa manifesto at hinihingi to place the province of Sorsogon under Comelec control. Ang nagtulak po sa atin para idulog itong usapin na to sa mga ahensya ng gobyernong nasyonal at sa Comelec. Hindi lamang ho yung pangangamba, takot ng ating mga kababayan, mga kandidato sa iba't ibang mga political groups, mga sektor. Kung hindi na rin bilang obligasyon natin o tungkulin natin, particularly mamamayan ng Sorsogon. Yung pahayag po ng gobernador na si Governor Buboy Amor ay hindi po ito ginawa sa isang entablado ng komedya. Hindi naman ho siya komedyante. Alam naman natin ulat yan sa Sorsogon. Siya po ay isang seryoso na leader o gobernador. Kaya hindi po natin maituturing na ito ay isang komedya o isang biro. Hindi naman ho ito ginawa ni Governor Amor sa kanyang opisina sa panahon ng kanyang tinatawag na State of Provincial Address. Ito po ay ginawang pahayag sa isang political rally, political sorte sa bayan mismo ng kanyang katunggali. At kung papakinggan po natin ang kanyang pahayag, ito po ay isang matinding babala kung hindi man banta. At malinaw sa sinabi niya na kung kayo niya ay tarantado, mas tarantado ako. Ako nga niya ay may pulis, may army, at may NPA. Yung pahayag po ng gobernador ay labis na ikinabahala ng ating mga kababayan. Sapagkat po, ang lahat ng mga nabanggit niya, unang-una, ay hindi po normal na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ang pamamahala. Unahin natin ang Philippine National Police o PNP. Yung PNP ho ba ay nasa ilalim ng pangangasiwa o command ng isang gobernador? Ang PNP po, sa pagkakaalam natin, ay isang national organization. Under po yan, of course, DILG, NAPOLCOM, at may namamahala po dyan yung GPNP. At sa palagay ko po, ang pagiging professional ng mga pulis, alam ho nila na hindi sila sakop ng gobernador ang command o ng mayor. Taliwas sa pahayag ng Gobernador Amor na siya ay may sariling pulis. May pulis ako. Pangalawa ho, ang Philippine Army. Kayo ho na mga nakikinig sa atin, na mga kasundaluhan. Kayo ho ba ay napapailalim sa isang gobernador, ang command? Mukha ho atang dinimote ang professionalism ninyo na alam naman ho natin na ang loyalty ninyo ay sa ating bandila, sa ating kasarinlan, sa ating mga kababayan. At ang inyong immediate na tinatawag Commander-in-Chief ay ang Pangulo po ng Republika ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho ang aming gobernador sa Sorsogon. Sa panahon po ng eleksyon, yun po ang kanyang statement. Ako ay may pulis at ako ay may army. Kung tarantado sila, may tarantado ako. Ito ho ang realidad. Realidad bagay ito. Eksaktong sinabi niya. At ang itong pinaka-nakakabahala, may NPA ako. Alam naman ho natin lahat na ang mga kawani nasa ilalim ng Republika, itinuturing na ang New People's Army is kalaban ng ating Estado base sa deklarasyon ng ating pamahalaan. Kaya nga ho tayo may kasundaluhan, mayroon tayong kapulisan. Eh sayang naman ho ang buhay na ibinuwis ng libo-libong mga kasundaluhan, mga pulis. Saan ho napunta ang inyong pakikipaglaban, dugo, buhay? Kung yun naman pala ay nasa ilalim kayo lahat ng iisang gobernador sa probinsya ng Sorsogon. Inaako niya na siya ang manager ng New People's Army. Malinaw yan. Pag-usapan ho natin yung implications dito sa eleksyon. Kung ito po ipahayag ni Governor Amor sa panahon ng hindi eleksyon, panahon na kung saan inilalahad niyang programa, wala hong mali siya. Kasi kahit kaming mga kababayan ninyo, Governor, nagdarasal ho kami. Sana lahat ho ng mga kapatid natin na napapabilang sa New People's Army ay sana po magkaroon na ng katahimikan at kung maaari po ay bumalik loob na sa ating pamahalaan at mag-integrate. Sumali uli, bumalik sa ating lipunan. Meron ho tayong programa dyan, yung ICLIP. At ang DILG po ang nangunguna po dyan sa programa dyan. Meron hong proseso at meron hong insentiba. Hindi ho nyo ito programa, Governor Buboy Amor. Ito po'y programang nasyonal. Hindi ho kayong nag-isip nito.
Ito'y programa ng ating pamahalaan sa buong Pilipinas. Pero ho, may proseso na sinasabi natin. Kailangan ho, kasama dyan ang iba-ibang ahensya, ang DILG, ang Armed Forces of the Philippines. Kasi hindi naman ho pwede na may armas ka lang, lumapit ka kay Governor, sabihin mo NPA ako, at bibigyan ka agad ng 100,000 pesos at pupunta ka na doon sa kanyang lugar, sa Kugon Kasiguran, para doon ka na magtrabaho at bibigyan ng kabuhayan na sinasabi niya. Hindi ho ganun ang proseso. May validation po ng Philippine Army kung yan po talaga ay mga lehitimong kasapi ng NPA. Ang tanong, meron ho bang prosesong naganap? Sa ICLIP po na programa ng DILG, meron ho naka-built-in na ng mga incentives, pati livelihood, pati integration sa community. Hindi ho yan kakaiba, hindi ho yan bago, Governor. Lahat sa buong Pilipinas, programa ho yan. Ngayon, nagsabi kayo na sa probinsya ng Sorsogon, lahat ng mga surrenderies na sinasabi niyong NPA, binibigyan nyo ng 100,000 pesos. At sa inyong mga statement na magkaiba-ibang mga datos, sabi mo, mga almost 500 surrenderies. Nung sa kabilang interview, sabi mo, 256. Nung interview mo naman doon sa National Radio, sabi mo, 242. O sige, wag na natin pag-usapan kung ilan talagang tunay na bilang. Ang tanong ko lang ganito, gumagamit ka ng pondo ng pamahalaan at pondo namin yan sa probinsya ng Sorsogon. Una, yan ba ay napapaloob sa annual investment plan ng ating probinsya na nakabudget yan yung pagbibigay mo ng pera? Yan ba ay may approval ng Sangguniang Panlalawigan in a form of resolution or whatever man, ordinance man yan, para ipamahagi mo ang 100,000 sa bawat surrendery? Ngayon, kung yan ay legal, pinahintulutan ng Sangguniang Panlalawigan, nagkaroon ba tayo ng public hearing about yan? Nagkaroon ka ba niyan ng information sa probinsya ng Sorsogon at hindi alam yan ng mga kababayan natin? Ginagamit mo ang pera ng pamahalaang lokal ng Sorsogon para ipunin mo itong mga sinasabi mong surrenderies under your control. Paulit-ulit mong sinasabi na ikaw ang manager niyan. Hindi ho ba ito? Nagre-recruit ka lang ng mga armadong grupo para sa iyong pamamahala at pangangalaga? Gamit ang pera namin ng mga taga-Sorsogon, Provincial Government Fund. Ito ba ay nasa ilalim ng mga pamantayan, panuntunan ng COA, pamantayan, panuntunan ng sa DILG, sa DBM? Yun ho ang mga katanungan dapat yung sagutin. Gusto lang ho namin linawin. Hindi namin kinokontra ang kampanya, hindi lang sa Sorsogon, sa buong Pilipinas. Nananawagan kami na yung mga kapatid natin na namundok at sumapi sa CPP, NPA, NDF, nakikiusap tayo para sa katahimikan ng ating bayan. Kung maaari, sumama na sa isang gobyerno. Kaya hindi ho natin kinokontra yung programa ng gobyerno. Ang tinatanong natin, yung prosesong ginagawa nyo at ang pag-aako nyo na akin yan, ako ang manager niyan. Kinakaba at inaalala namin lahat dahil election, ginamit mo pa na pang-intimidate sa mga kalaban mo sa politika. Kaya ang tanong ko dito, mula sa Philippine National Police, kayo po ay mga professional. Papayag ho ba kayo na magamit kayo sa pamumulitika ng isang politiko, ang inyong mga karir, ang inyong mga dangal, ang inyong mga professionalism, na kung may tarantadong sino mang sinasabi niya, mas tarantado siya dahil meron siyang army, meron siyang police, at mayroong NPA. Pangharap sa kung sino mang sinasabi niyang tarantado, na wala namang kumukontra gobernador sa iyo sa Sorsogon. Pero ang sinasabi lang namin dito, napakahirap pong paniwalaan dahil ako po ay nag-aral ng iba't ibang ideolohiya, filosofiya, ng iba't ibang political group. At hindi ako makapaniwala na ang CPP, NPA, NDF ay magpapailalim lang sa isang politiko at tatawagin yung manager. So yun ho ang aming pangamba. Nagtanong-tanong ho tayo sa ating mga kababayan at kahit mismo dyan sa loob ng Sangguniang Panlalawigan at sa provincial government, mga kaibigan natin, kung nagkaroon ho ba ng resolution or ordinance ang Sangguniang Panlalawigan sa bagay na ito sa pagbibigay ng 100,000 pesos sa kada surrendery. At wala ho silang naipresenta o naalala na naaprobahan ang Sangguniang Panlalawigan na anumang resolution or ordinansa tungkol sa bagay na ito. Nagtanong-tanong din tayo sa mga local publication. As a prerequisite of an ordinance, implementation of an ordinance should be published in the local newspaper of general circulation. Wala ho silang naalala din na may pinablish tungkol sa bagay na ito. Nagtanong-tanong tayo sa mga sektor kung nagkaroon ba ng public hearing or presentasyon sa bagay na ito bago gamitin ang pondo ng ating pamahalaan. At wala din hon silang natatandaan na nag-conduct ng ganito. Okay, yan po ang first part ng pahayag ni Mr. Borlasay tungkol Papalapit po sa na ang halalan kaso 2025 na kung saan ipinal niya po sa satuyang presidenteng gobernador na si Jose Edwin Boboy Amor. At ngayon po, panoorin natin ang second part ng statement po ni Mr. Borlasay, ang first nominee ng Magsasaka Party List. So, okay na, Harold? So ibig sabihin,
Itong kiniklaim, sinasabi ni Governor Buboy Amor, na kung totoo man ito, kung 100,000 sa 500, almost 50 million pesos na pera ng pamalaang lokal ng probinsya ng Sorsogon ay mali ang paggamit. Technical malversation. Maling paggamit dahil walang approval ang Sangguniang Panlalawigan. Hindi ko alam kung anong batas ang kanyang tinutungtungan para gamitin niya ang pera ng pamalaan sa programang ito. Samantalang, meron ng pondo, meron ng nakalaang insentiba, kabuhayan at integration ang ICLIP program ng DILG. Ngayon, kung kiniklaim niya na ito ay galing sa kanyang personal fund, dahil bilyonaryo naman talaga to si Governor Buboy, hindi ho din pa rin kayo ligtas sa pananagutan. Dahil may proseso po ang paggamit ng personal na pondo sa programa ng gobyerno. Ano po ang inyong motibasyon, Governor Buboy? Bakit kailangan nyong gumastos ng ganong halaga sa personal na pondo para mag-ipon lang kayo ng mga armed group? Sabi ng iba, nililegalize nyo po ang private army sa paraan na kung saan sinasakyan yung ICLIP at ikaw ang nagpopondo para ang custody nitong mga rebel returnees. Hindi nga natin sigurado kung sila ba talaga ay lahat ay kasapi ng New People's Army. Kasi wala naman tayong kaalam-alam sa inventory. Wala tayong kaalam-alam kung yung bang mga integration na sinasabi validated ba ng Philippine Army o ang AFP na yan ay lehitimong mga NPA. Baka yan ay mga hold-upper lamang dyan sa gilid. Baka yan ay yung mga magnanakaw lang may dalang baril at lumapit sa iyo at nagpakilalang NPA at bibigyan mo agad ng 100,000 pesos gamit ang aming pondo sa probinsya at nakaipon ka nga ng nasa 500 na katao under your custody and financial support. Saan napunta? Saan sila ngayon? Sabi nyo, sa Barangay Kugon, Kasiguran, sa iyong munisipyo mismo. Bakit nakacentralize lahat sa bayan mo at sa barangay na kung saan hawak ng pamilya nyo ang bayan? Yun ho ang mga katanungan ng mga kababayan natin sa Sorsogon. Kung yun pala ay napakagandang programa, bakit hindi na-feature sa national government na pwede palang pamarisan sa buong bansa na isang modelong programa ang Sorsogon? Ganito ang ginagawa ng gobernador ng Sorsogon, namamahagi ng 100,000 piso sa bawat armadong individual na lumapit at bumalik sa pamahalaan. Pero bakit? Walang nakakaalam yan. At ikaw lang ang nakakaalam kung ilang bilang ang naipon mo ng mga armadong individual. At bakit ngayon mo nilabas? During election, para takutin or bigyan ng banta ang iyong mga kalaban na kung tarantado sila, mas tarantado ka dahil merong kang ganyang grupo. Yun ho ang dahilan kung bakit nandito kami sa Manila para humingi ng tulong sa mga kinauukulan sa Pangulo ng Pilipinas na siyang totoong may hawak nitong direct control of the AFP and PNP bilang Commander-in-Chief. Hindi ho kayo, Governor Buboy. Wala hong otoridad kayo sa mga bagay na yan. Maaaring may otoridad kayo sa mga binubuo nyong armed group. Ito ba talaga ay integration or weaponization? May mga armas ba sila, Governor Buboy? Hindi natin alam. Saan nyo ginagamit? Paano ang maintenance nila? Paano ang distribution ng perang binigay nyo? Nananawagan ho tayo doon sa Anti-Money Laundering Council. Pakisili po, 50 million po ang halaga na binigay para dito. Pera ho ng pamahalaan. Tingnan ho natin sa individual kung paano nila ginamit o paano dinispose, ni-utilize itong pondo ng pamahalaan. Napakadelikado po yan. Kasi mga armed group po ang tinutukoy nila. At sa mga lehitimo na mga kasapi ng New People's Army, maaaring ginagamit ho ang inyong organisasyon para lang pagkakitaan ng pera ng gobyerno para mailabas yung ganitong halaga using the New People's Army. Tingnan nyo ho kung ito pong sinasabi at kiniklaim ni Governor Buboy ay lehitimong mga kasapi ninyo. Unang-una ho, meron na ho tayong nabasa na noon pa lang year 2000, nagkaroon ho ng resolution ang Anti-Terrorism Council na dinideklara na ang CPP, NPA, NDF ay isang teroristang grupo. Doon sa bagay na yun, mahirap po magkomento doon dahil usaping legal. Pero yun hanggang ngayon, hindi ho binabawi ng ating Armed Forces of the Philippines. Kaya ho nananatili na ang pagtingin nila sa New People's Army ay isang teroristang grupo. Therefore, kung nananatili yung polisiya ng ating pamahalaan na itinuturing silang terorista, isa hong polisiya hindi lang sa national, kung hindi international policy, na hindi pwede mag-engage, hindi pwede mag-negotiate sa isang teroristang grupo. Year 2000, naideklara sila na mga teroristang grupo. Bakit ho ginagamit ng governor ng probinsya ng Sorsogon ang pondo, ang pera ng pamahalaan para isuporta dito sa tinuturing ng pamahalaan ng mga teroristang grupo? Yun lang ang tanong natin. Saan ho kayo kumuha ng batayan na legal na pwedeng gamitin ng pamahalaang lokal ang pera nila para dito sa grupong
itinuturing ng pamalaan ng mga terorista. Pangalawa ho, meron na tayong mga procedure, guidelines sa paggamit ng pondo. Yung tamang proseso ng pag-audit. At dito rin, sa DILG mga circular, meron ho ng mga guidelines kung paano gamitin ang local government funds. Na napaloob doon sa Biblia, yung Republic Act 7160, the Local Government Code of 1991. Nandoon no, yun ang Biblia ng mga local government in particular. Kung paano utilize, gamitin ang pondo ng local government. Gaya ng sinabi ko, kung wala ho yan, supporting mga sanggunian, resolutions or ordinance for that utilization ng pondo, mukha ho hindi ho yan prerogative ng executive na basta-basta lang kunin ang pera natin at ilagay doon sa mga individual na sinasabi ninyong mga armed group. Nakakapagtaka ko sa probinsya ng Sorsogon. Ito ho ang napapansin ho natin. Ang bilis nyo po magbigay ng pera. Ang lalaki, 100,000 sa individual. Ang hilig nyo po magbigay ng 100,000. Hindi ba 100,000 pesos din ang ibinibigay nyo sa mga support or uncircumcised na tao sa Sorsogon? Every time na may pasalinggaya ka, kukuha kayo ng taong hihiyain sa entablado kung sino ang uncircumcised or support or hindi tuli. Tapang nandalakan nyo sa buong libo-libong kaharap na tao na itong tao na to ay hindi tuli. Ang halaga nito ay 100,000 pesos. May mga videos po tayo dyan, Governor. Nakag-circulate yan sa Facebook lahat. Samantalang yung mga sakit na nagpipila, hirap na hirap makakuha ng gamot. Ilan bang kababaihan ang paakyatin mo sa stage para tanungin kung anong kulay ang inyong pante? Kung pula, may premyo. Ilan bang beses may pinakyat kang buntis at tatanungin mo kung nakailan nung gabi na yon? Nakailang beses, pero buntis siya. Ilang beses mo bang pinasayaw yung mga matatandang budots para pagtawanan ng libo-libong tao at sa halaga ng gusto mong ibigay? Yun ba ho yung serbisyong kailangan ng Sorsogon? Ngayon, pananakot na ginagarantiya mo pa, pinangangandalakan mo pa na may sarili kang pulis, may sarili kang army, at may sarili kang NPA. Kaya seryoso ang labanan na to. Kayo may baril at kami naman wala. Sabi mo sa mga videos, paano hindi kami maalarma dyan? So, ito ho ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Manila para manguna sa kahilingan ng iba't ibang mga kandidato sa iba't ibang partido dahil natatakot sila at nangangamba sila ng tunay na boses, sentimento ng Sorsogon ay hindi lalabas ngayon dahil sa takot, sa intimidation at kung ano pang gagawin nyo gamit itong mga binabanggit mong mga armadong grupo para pumabor sa inyo ang resulta ng eleksyon. Mga kababayan ko sa Sorsogon, pinatunayan ng mga magulang natin, pinatunayan ng ating mga ninuno, nung isinakop tayo ng mga dayuhan ng Hapon, hindi nagpatinag ang Sorsogon. Lumaban. Lolo ko naging guerrilla, yung great-grandfather ko, ginapos ng Hapon dyan. Sa complex na natin ngayon, ang tawag pa ng grandstand. Binuhusan ng tubig sa gitna ng init, tinali ng Hapon. Yung lolo ko si Magno Lasay, guerrilla under Licerio Lapos Command. Siyang nanguna, isang grupo din niya ng guerrilla. Hindi yun natakot. Hindi lang naman lumabas ngayon ang tapang ng mga taga-Sorsogon, ngayon lang sa panahon mo, Governor. Noon pa. Ang lolo ng ating Senate President, sa Senate President Chis Escudero, nagtatag din ng guerrilla sa Sorsogon. Kaya nga pinangalan sa kanya yung Camp Escudero. Nagpakita ng tapang sa tamang paraan. Pero pagkatapos ng digmaan, nung tahimik na, yung mga anak-anak naman, nagpakita ng pagiging sibilisado para silbihan ang ating kababayan. Maliit pa ako, na-witness ko kung gaano ang patakaran at kalakaran ng politika dyan. Hinahangaan ko hanggang ngayon. Yung pinakita nila Tatay Sani Escudero dyan, Governor Raul Ardi, kahit sila Pribaldo, magkakatunggali sila eleksyon. Nagbabatuhan sila ng issue sa entablado pagkatapos niyan. Magkakaibigan sila. Ang totoo, nabuo dyan yung Consultative Council. Indirectly, ay tinatag ni Governor Raul Ardi at saka si Tatay Sani Escudero. Every weekend, mawi-witness ng Sorsogon si Tatay Sani Escudero, Governor Lee, magkatunggali sila ng partido, nagkakape, kilatsa tinay, hayag na kapehan. Anong purpose? Upang makasalamuha ang mga tao galing sa palengke, umaga pa lang, nag-i-sponsor yung dalawa ng pagkain. Libre, kape, kakanin, kumain kayo, walang bayad. Sagot ng dalawa na yan, lalo na si Governor Lee. Para ano? Para lahat makadao pang palad sila at idirekta sa mga leader natin ang hinaing ng direct concern ng mga tao. Magkabilang partido, pero pinapakinggan nila. May katahimikan, may respeto. Yung tatay ko, minsan, hindi naging aliado ni Tatay Sani Escudero
sa eleksyon. Pero naalala ko, pagkatapos ng eleksyon, witness ko mismo, pumupunta si Congressman Sunny Escudero sa barangay namin kay sa father ko at tinatanong, Rudy, anong proyekto ang gusto mo rito? Witness ang taga-Himaluto dyan. Yung river control ng Himaluto, proyekto yan ni Sunny Escudero. Bagamat katatapos lang ng eleksyon doon at tinalo ni Atty. Eli Diaz, nakaka-align ng father ko, si former, the late Congressman Sunny Escudero. Pero ni minsan, hindi nagagalit si late Tatay Sunny Escudero sa father ko, bagamat hindi magkakampi sa eleksyon. Bakit? Respeto. Nire-respeto ang katunggali dahil prinsipyo ang pinaglalaban. Tingnan mo ang klaseng leader na matitino. Walang grudge, hindi vindictive. Wini-win ang kalaban niya sa paraan ng serbisyo. Nagkasakit ang father ko, emergency. Sinong-sinong unang nag-airlift? Sunny Escudero. Bagamat magkatunggali sila, bagamat nagkakalaban sila sa eleksyon. Pero tingnan mo, ang matitino at may mga dangal na leader. May nakaalala ba sa Sorsogon na gumamit si Sunny Escudero ng marahas, nanakot? Wala. Si Governor Rauli, ilang beses natalo ni late Governor Pribaldo. Naggumanti ba si Governor Lee kay Pribaldo na magharas? Gumamit ng dahas against Pribaldo? In fact, nung late nga noong 2019, nag-merge ang Pribaldo at Lee magsama sa eleksyon at ako nga ang campaign manager ng gubernatorial. Alam, kahit kalaban namin doon, si late Governor, former Governor, Chis Escudero. Pero alam ni Senator Chis, prinsipyo, respetado. Gumamit ba si Senator Chis Escudero nang may army ako, may NPA ako, intimidate kami? Wala. The very reason, probably Governor Boboy. Nung nabubuhay pa si late Congressman Sunny Escudero at si late Governor Rauli, hindi ka naging kaalyansa. Hindi ka niya pinili. Maaaring nanalo ka dahil wala na sila. Pero kung nabubuhay yon, si Tatay Sunny Escudero sa panahon ngayon, sa ginagawa mo, hindi papayag yon na mag-intimidate ka ng mga taga-Sorsogon. Dahil hindi sa pamumulitika, si Tatay Sunny Escudero, nila late Governor Rauli, nila Pribaldo, lahat-lahat dyan na naging governor at naging pilar ng Sorsogon, walang gumamit niyan, ikaw lang. Wag naman ganyan. Maaring mayaman ka, maaring talo mo kami sa pwersa, maaring mas matapang ka sa anumang aspeto. Pero ako, hindi ako yuyuko sa'yo sa ganitong paraan. Maraming sumaway sa akin dahil paano kita babanggay na ako lang is ordinaryong tao lang. Walang NPA, walang militar, walang pulis. Anong nakaraang araw pa, hinahanap ko sa'yo? Bayag. Di ba nakapost ko na dyan? Kung may bayag kayo, pakita nyo, hindi sa ganitong pananakot sa tao. Ang pagiging lalaki, kung may bayag, hindi nakikita yan sa pag-intimidate. The more na maging magpakumbaba tayo at gentleman, the more tayo hangaan bilang lalaki. Huwag kang manakot sa mga taga-Sorsogon. Kasi nasasakta na ang lahat ng mga sektor. Ito, lagdat ang mga kandidato, mayors, councilors, board members sa iba't ibang partido. Tandaan mo, ang unang sumulat sa Office of the President, sa Senate President, at saka sa House of Representatives, hindi ako. Ang unang sumulat, ang leadership ng AAP at PNP para paimbestigahan ka. Bago pa kami umalma, hindi ko ito gawa-gawa. Andyan lahat ang dokumento. Kaya mga kababayan ko sa Sorsogon, hindi ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng pagiging Sorsoganon. Papayag ba tayo na mamumuhay sa takot at ang dignidad natin ay may katapat na pera? Yun ho ang challenge ko sa inyo. So, ibig sabihin, itong Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.